Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin, ito po, no, yung pong droga ayon dito kay Marbil. Bakit? No? Question po natin, no? Sa matagal na panahon, maliit pa lang po akong bata. Ganto pa lang ako kaliit. Wala pa po yung mga shabu. Iba pa po yung mga alam natin droga noon, no? Kailan lang sumikat yung mga shabu na yan, eh. Maliit pa lang ako, tinuturo na sa amin sa elementary na masama ang pagdodroga. Bakit? Bakit po nasabi ng ating Chief PNP? Parang ang gustong palabasin yung pagdodroga ay nakakatulong pa sa ekonomiya. Ganun na po ba tayo? Ganun na po ba yung Pilipinas ngayon? Puta di, mag-export na tayo kung talaga ekonomiya pala ang gusto natin. No? Magtimpla na tayo rito. Ibang klase rin eh. Ayan po pag-uusapan natin. Yan pong sinasabi ni Marbil. Pagdududahan mo na ngayon, sila po yung nagsabi na 62% bumaba po ang krimen. No? 62% bumaba ang krimen mula kay Pangulong Duterte. Yan po ba mga matitino po yan? Yung mga magsasabi na parang maganda pa. No? Hindi ko naman sinabing direkta nilang sinabi. Pero yung pinangangatwiranan mo, yung kabutihang dulot ng droga, grabe. Ibang-iba na po talaga. May dalawa na po tayong katotohanan sa Pilipinas. Yung katotohanan po na sinasabi, na halata na natin yan, matagal na, di ba? Iisa-isain po natin yan. Sa krimen, meron pong katotohanan na sinasabi si Pangulong Marcos, mababa ang krimen, pero hindi po yan yung sinasabi, no? Ng mamamayang Pilipino, saksi kayo. Ako, nasaksihan ko po, hindi po mangyayari kay Duterte na dun titira sa sari-sari store yung adik. Wala nang takot ngayon, no? Doon na tumitira, pinauwi ng asawa. Umuwi ka na. Dito ka pa nagaganyan. Parang normalidad lang eh. Meron din pong mga dalawang katotohanan sa survey. Saan ka nakakita? Parehong survey. Parehong third quarter. Yung Pulse Asia. At saka yung isa nagsasabi, kolelat si BP Sara. Yung isa nagsasabi, pinakamataas si BP Sara. Putya, lahat po yan. Kahirapan, flood control, etc. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, sa dami po ng AI na naglipana, no? Sabi nga natin, okay na yung huli tayo sa balita. Pero ito po, totoo po to. Totoo pala yung pinakita natin kanina. Yan po ay bahagi ng interview ni General Marbil, Chief PNP, no? Pinakamataas na pinuno ng PNP. Marami po siyang pinag-usapan doon tulad po ng krimen, bumababang krimen. Kasi alam niyo sa totoo lang, napaka-insecure. Opo, interview niya kay Pinky Web. Napaka-insecure po ng gobyernong ito sa nagdaang gobyerno, no? Bakit po tuwing kayo ay tuwing po kayong may magandang balita, kinakailangan nyo pa pong balikan yung gobyerno ni Pangulong Duterte at ikumpara. Kaya tuloy yung mga tao nagre-rebellion eh. Imbis na tanggapin namin, di ba? Sa totoo lang po, bakit po nagdududa kami sa mga sinasabi nyong datos? Kasi lagi po ninyong kinukumpara na mas maganda yung pamamalakad ngayon kaysa noon. Hindi ko po maintindihan kung bakit lahat ng tao sa gobyerno ngayon sip-sip.
Sip-sip kay Marcos, sip-sip kay Martin, sip-sip kung sino pan sinisip-sipan ng mga... Hindi ba kayo makapagtrabaho lang ng maayos lahat? Hindi ba kami matutuwa kung bumababa yung krimen? Maaasar po kami at kukwestiyonin po namin, no? Kaya po nako-question yung datos ninyo kasi sasabihin ninyo, wala naman kami pakialam, sinabi nyo, bumababa ang krimen. Ay, salamat. Bumababa ang krimen. Ibig sabihin, nagtatrabaho yung mga pulis. Masama po ba yun? Hindi po. Tatanggapin namin yan dahil pag sinabi nyong bumababa ang krimen, putya, maraming salamat sa mga kapulisan. Nagtatrabaho kayo. Bumababa ang krimen. Pero once na kinumpara nyo na, sasabihin na, sinabi ni Marbil to dito sa report, na mas maganda daw yung palakad nila ngayon sa PNP kaysa yung palakad nung nagdaang administrasyon. Eh puta, dyan na kukwestiyonin ng tao kung totoo ba yung pinagsasabi nyo. Alam nyo po, never namin naringgan si Pangulong Duterte na nag-report ang PNP. Mababa po ang krimen ngayon. Hindi po katulad nung panahon ni Aquino na ganito po. Puta, wala pong ganun. Trabaho lang ng trabaho. Bakit po napaka-insecure ninyo? Yun yung tanong ko eh. Bakit tong gobyernong to insecure na insecure sa mga achievement ng nagdaang gobyerno? Wala naman sana kayong problema. All you have to do is to follow. Di ba? All you have to do is to ituloy ninyo. Continuity. Hindi na kayo kinakailangan mag-isip pa. Mahal na mahal si Tatay Digong ng mga tao dahil sa mga ginawa niya. At nanalo ka rin dahil ginamit nyo nga yung mga Duterte. Continuity lang. Hindi na po kinakailangan ng mga kung ano ginawa ni Duterte. Itutuloy lang. Bakit kinakailangan nyo ma-insecure? Eh samantalang nanalo ka, paalala lang natin, nanalo si BBM, ang dala-dala nila, unity and continuity. Itutuloy namin ang mga ginawa ni Duterte. Kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Duterte, dapat hindi mo sinabi, dapat hindi mo kinuha yung anak niya. The fact na niligawan ninyo yung anak niyang si Sara Duterte, naniniwala kayo na very popular si Pangulong Duterte. At kaya po siya popular dahil po sa kanyang mga isinagawa. Hindi po pwede na popular ka mula simula hanggang katapusan. Si Erap, very popular nung nagsimula. Hindi tumagal. Naubos yung popularidad. Nag-people power to pa nga eh. Natanggal pa nga sa pwesto eh. Di ba? Si Pangulong Duterte po, mula nagsimula, mas popular pa nga siya nung nagtapos eh. Mas popular pa siya. Umakyat pa yung popularity niya. Siya lang yata yung tanging presidente na nung natapos ng panunukulan, mas popular pa kaysa nung nagsimula. Ano ibig sabihin yan? Ano ipinahihiwatig niyan? Gusto ng mga tao ang kanyang mga ginawa. Ngayon, magre-report kayo, eto lang naman yan eh. Tinanong si Marbil, di ba? Oh, ano masasabi nyo? Sabi ni Pangulong Duterte, pilinay pa yung sa Senate hearing. Bumabalik na ngayon. Bumabalik na ngayon yung mga krimen dulot ng droga. Rape yung mga bata, Yan yung hinalimbawa ni Tatay Digong. Yung mga krimen na yan ay dulot yan ng droga. Mag-segue lang tayo ng konti. Etong Dan Fernandez na to,
pambuwisit, no? Alalahanin daw natin ngayong Semana Santa, ay hindi pala Semana Santa, Undas, no? All Saints Day. Yung mga nabiktima ng war on drugs. Alam niyo po, bakit hindi natin alalahanin yung mga biktima ng mga adik? Yun po, walang kalaban-laban yung mga bata na ni-rape. Mga pinagtripan. Parang yung ano, no? Parang sa kanila yung inaping sektor yung ano eh. Parang inaaping sektor eh. Api ba yung sektor ng mga adik? Puta, grabe kayo kung makapagsalita. Alalahanin natin ang ang biktima. Kala mo talaga, ano eh. Paano po yung mga biktima ng mga adik? Wala lang. Kakalimutan nyo ba ang naidudulot sa mismong pamilya niya ng isang adik? Papaalala ko lang sa inyo. Ang isang adik po, pag may adik kayo sa pamilya niyo, no? Ang mga adik po, nauubos po ang mga gamit sa bahay. Kung ang namumuno po ay adik, bebenta lahat. Puta, electric fan, television, lahat yan. Puta, meron pa nga ako nababalitan, bubong pa ng bahay nila, binibenta eh. Hindi lang po yung ibang tao na bibiktima ng mga adik. Minsan, pati pamilya niya. Alam niyo po ba, pati bubong? Puta, ano nangyari sa bubong natin? Wala namang bagyo. Binenta bubong. O, iba pa yung pananakit. Binibenta yung gasol. Malupit yan, no? Nag-ano na ka na ng kanin, di ba? Kumbaga yung bigas. Pucha, hinugasan mo dahil may napanis pa na tira kagabi, nakalimutang hugasan. Hirap na hirap ka, tas inaamoy mo pa kung may amoy panis pa na bigas. Puta, nung isasalang mo na, walang wala yung M-gas. Lahat po talaga mabebenta kasi hindi magtatrabaho dahil po sino tatanggap. Kaya tama po si Tatay Digong. May isa lang sa pamilya nyo na adik. Laking problema. Yung M-gas mismo. Narin yung kalan eh, di ba? Narin yung kalan eh. Wala namang bibilin, mas mahal yung M-gas eh. Nagugas ng kaldero. Inis-is. Punta isasalang. Asan yung M-gas? Aktor na si, anong pangalan? John Wayne Sase. Nakita ko magandang lalaki, kahawig ni, ni Patrick. Di ba? Kahawig ni Patrick eh. Biruin niyo yun. Yan po, totoo po yung sinasabi ni Pangulong Duterte na yung mga krimen dulot ng droga nagbalik na. Sabi nga ni Abalos ngayon 7 sa 10 krimen. Ngayon, dulot ng droga ngayon. Sabi ni Toyo. dapat may play na lang ako. Bumalik na po yung droga. Noon pa yan. Abalos,
Kumusta naman tayo? Wag niyo pong, alam niyo, comprehensive. Comprehensive po yung war on drugs eh. Hanggang barangay level. Nakikipagtulungan yung mga barangay captain. Ngayon sa tingin nyo, makikipagtulungan yung barangay captain? Eh may utos yung Pangulo na bloodless. May narinig na ba kayo na nabaril, napatay sa ano, droga? Hindi po tanga yung mga pulis natin. May utos na nga yung Pangulo na kinakailangan bloodless eh. Pag nakabaril kayo, yari kayo, may kaso kayo. Baliktad ngayon eh, protektado. Okay. Alam niyo po, nakakatakot tong sinasabi ni Marbil. Sabi niya kasi, katulad niyan droga, hindi naman lahat ng addict dahil gusto nilang gumamit. Yung iba, sa ekonomiya. Ekonomiya daw eh. Marami raw gumagamit ekonomiya kasi by the hour, no? Per ora daw yung bayad eh. Gusto mag-extend ng oras. Putya, ginawa mo pang bayani yung mga addict eh. Bakit po kinakailangan yung wag pasamain yung addict? Dahil ba may pinoproteksyon ng kayong malalaking tao na addict? Imbes po na isa kayo sa mga hikayat na magbagong buhay yung mga malalaking tao, bakit mag-a-adjust tayo? Ang buong Pilipinas, pati pananaw natin sa mga addict, adjust natin. Kamakailan lang eh. Pinapahuli ng mag-asawa yung anak nilang addict eh. Yung nagkakariton-kariton. Ang tagal ng usapan. Huliin nyo na po yan. Addict yan, sabi ng nanay. O, yan ka na naman. Dakdak ka na naman. Wala po talagang normalidad eh. Dahil daw, at ang nagtaka ko, kung si Karen Davila siguro yun, babarahin na yun. Ibig nyo sabihin, General, okay lang sa inyo na mag-addict, di ba? Putya, nakita ko, ay si Pink Web pala. Bakit nga naman babarahin ni Pink Web yan? Remember, Hubert Webb? Talagang ang ano po, depende po, no? Yung, kaya, yung lahat ng pananaw mo, depende sa pinangangalagaan mo. Nagtaka ko eh. Parang sinuportahan pa eh. Dahil ano po, yung gising pa, yung parang inayudahan pa ni Pinky Web eh. Bakit naman, sabi ko yung nag-i-interview, bakit naman parang okay lang sa kanya yung sinasabi ni General Marbil? Kung iba po yung nag-i-interview, kahit po si Karen Davila, kahit po anti-Duterte yan, at least babarahin niya yan. Ibig nyo sabihin, okay lang na magkaroon ng addict dahil nakakatulong sa ekonomiya. Si Pinky Web, kapatid yan ni Hubert, di ba? Wala na po akong sasabihin. Ganun talaga eh. Ewan ko.